Gandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung pag-usapan natin tungkol sa rabies. Sinabi ko po kahapon na hindi lang po ang rabies ang makapag-present ng yung takot sa tubig. Okay, kaya po, kailangan tangunin natin yung pasyente ng maigi, or pag hindi na makausap kasi nga nagde-deliryo na, kasi nga napabayaan yung pasyente sa bahay, okay, at yung infection niya ay lumalala, syempre tanungin po natin yung kung sinong may alam tungkol sa sakit sa pasyente. So, hindi lang po ang rabies ang takot sa tubig. Okay, as far as the patient with rabies is concerned, no? Okay? Kahit tonsillitis, kahit UTI, kahit pneumonia, pag napabayaan na sa bahay, hindi na paggamot kaagad, lumalala yung infection, nakapasok na po yung mikrobyo, galing sa kidneys, nakapasok na po sa dugo. Okay? Galing sa lungs, nakapasok na po sa dugo yung mikrobyo, no? Okay? Yun po ang pneumonia. Galing sa tonsil, namamaga, nagnana na, or lumalala yung tonsil. Ha? Galing nga sa tonsil, nakapasok na po yung mikrobyo sa dugo. Yun po ang pinakamatindi na stage ng infection at tinatawag po natin na septicemia. At pwede po siya mag-shock anytime na tinatawag po natin na septic shock. Pag umikot na po yung mikrobyo sa buong katawan, okay, dahil sa tonsillitis, dahil sa UTI, dahil sa pneumonia, dahil sa kidney infection, or UTI rather, same. Siyempre, apektado po yung brain kasi ang dugo ay pumunta rin sa brain. Dala-dala po niya yung mikrobyo or kaya yung toxin, yung poison ng mikrobyo. At pag natamaan na po yung brainstem, which is a part of the brain na nag-control ng swallowing and breathing, no? Okay? Pag natamaan na po yung brainstem, syempre, the patient will present like as if meron siyang rabies na natatakot sa tubig at sa hangin. Ha? Konting hangin lang galing sa electric fan, mag-spasm kaagad yung diaphragm. Ha? Kaya nahirapan sila. No? Or painumin ng tubig, mag-spasm yung swallowing muscles, kaya ilalabas nila yung tubig. So, hindi porket natatakot sa tubig or hangin yung pasyente at nakagat, lalo na pag matagal na yung kagat, may rabies na kaagad. Huwag naman po ganyan kayo mag-diagnose. So, kailangan talaga ang history taking ay napaka-importante. Katulad ng sinabi ko sa previous video po natin. We can arrive at a correct clinical diagnosis. Okay? I would say 60% of the times with just a complete history taking. So, kailangan tanungin natin pasyente or yung kamag-anak kung hindi na makausap yung pasyente kasi nasa serious septic stage na po siya. Siyempre, tanungin natin, may ubo pa po yung pasyente ninyo bago nagkaroon siya ng lagnat. Pag may ubo at tumitindi yung ubo, malamang yung lagnat niya dahil sa pwede pneumonia. At napabayaan at yung mikrobyo galing sa lungs sa pneumonia, okay, ay pumasok sa dugo at nakarating na po sa utak at natamaan yung brainstem at yan, natatakot na po siya sa tubig. Natatakot pero in the strict sense, as I've said, nagkakaroon po siya ng spasm of the swallowing muscles as a result of brainstem involvement. Or, kaya tanongin natin, may problema po siya sa pag-iihi. At pag sinagot naman ng kamag-anak, Dok, nahirapan siyang umihi, nagreklamo nga siya nung okay pa siya. Parang masakit pag umihi. At later on, nagkakaroon siya ng lagnat at saka nanginginig. Malamang, meron siyang sepsis dahil sa urinary tract infection or kidney infection or tinatawag namin na acute pyelonephritis. No? Okay? So, dapat tanungin po natin ang pasyente. Hindi porket nagde-deliryo yung pasyente at natatakot na sa tubig at hangin, rabies ka agad. No! Ha?
Kaya po, yung kinuwento ko po sa inyo kahapon, yung namatay po yung pasyente, sinabihan ng Dr. May rabies, pero yung kumagat na pusa ay buhay pa at malamang wala talagang rabies yung pasyente, eh malamang meron siyang lagnat bago nagkaroon siya ng yung takot sa tubig or takot sa hangin. So, kailangan tanungin po natin yung pasyente. Hindi po tayo pwede mag-conclude kaagad, no? Okay? So, ayaw pagtamad-tamad sa pagpangpunta na sa mga parente sa pasyente. Huwag kayong mag-shortcut sa diagnosis. Okay? So, palagi natin tinatanong, bago lang pumunta yung pasyente natin. Siya, nakagat siya ng pusa, I think July. Tinira siya ng bakuna, I think 5 doses, tig 500 pesos each. Tinanong ko yung pasyente, buhay pa po yung pusa, buhay pa po do. Therefore, walang rabies. Yung pusa at kayo, nagpapabaguna kayo na walang sapat na dahilan. At yung anak po daw niya, nakagat rin sa aso, I think. No? At na-inject po daw worth 6,000 pesos. At nung tinanong ko siya, buhay po yung aso, buhay pa hanggang ngayon. Wala po yung rabies. Kaya po, makapagsabi po talaga ako, hindi lang dahil sa hindi sinunod ng mga animal bite centers kung anong nakasulat sa libro o algorithm namin, kundi pati rin ang kalagayan ng aso at pusa na kung buhay pa, maring talagang walang rabies ang aso at pusa kung buhay pa sila months later. No? At syempre, hindi kailangan ipapabakuna yung pasyente. Yun lang po ang aking pang-counter. Kaya wala pong personalan ito. I beg itong mga centers na ito, please stop giving injections unnecessarily. Okay? So, in fact, may nakasulat ata sa protocol nila. Meron nga silang pre-exposure prophylaxis. Hindi ka pa nakagat, titirahin ka na. Yun po ang protocol nila. Nagiging routine po ata If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. Mali po yan. Malinaw sa libro na yung pre-exposure prophylaxis, ibig sabihin, magpapa-inject kayo ng bakuna, okay, kahit hindi pa kayo nakagat, pwede kayo magpa-inject kung may puntahan kayo or pupunta kayo sa isang lugar na common masyado ang rabies doon. Ayan. So, ang tanong po natin, common ba sa Davao City? Bakit nagpa-pre-exposure prophylaxis po kayo? Para sa akin mali po yan kung susundin po natin yung libro. Kaya po, kung meron po kayong experience sa animal bite centers tungkol sa itong mga bakuna, feel free to comment below my video. Maraming salamat po.